Umaga ng Oktubre 14 na, 2017, isang nakakagimbal na pangyayari na may eksaktong parehong senaryo ang sabay-sabay na naganap sa 5 malalaking lalawigan lungsod, Metro Manila, Cebu City, Davao City, Baguio City, at Iloilo City. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng walang kaparis na takot at nagbigay ng pinakamalaking hamon sa Philippine National Police, INI. Sa isang eskinita sa Tondo, Manila, isang pamilya ng maliliit na negosyante ang nagsimula ng kanilang araw sa pagtanggap ng isang styrofoam box na may lamang frozen goods. Hindi sila nag-order ng seafood. Sa kahon ay nakasulat ang pangalan ng nagpadala, Juan de la Cruz, na may address sa isang barangay sa Bicol. Sa pag-akalang nagkamali ng padala, ngunit mausisa, ginamit ng may-ari ng bahay ang kutsilyo upang buksan ang kahon. Isang malamig na usok ang lumabas at isang masangsang na amoy ng isda. Nang unti-unting matunaw ang dry ice, inilagay ng asawa ang kanyang kamay sa loob. Sumigaw siya ng malakas at bumagsak. Sa loob ay hindi isda o hipon, ito ay isang putol na ulo ng tao na nakatitig sa kanila. Halos kasabay nito sa Cebu City, isa pang pamilya ang nakatanggap ng katulad na styrofoam box. Nang buksan nila, nagulat sila nang matuklasan na sa loob ay ang itaas na bahagi ng katawan ng isang lalaki, mula sa leeg hanggang sa baywang. Nagpatuloy ang mga pangyayari na parang isang bangungot. Sa Davao City, isang kumpanya ang nakatanggap ng package na naglalaman ng 2 braso. Sa Baguio City, isa pang styrofoam box ang naglalaman ng 2 binti, at sa Iloilo City, isang package ang naglalaman ng natitirang bahagi ng katawan. 5 death packages, 5 delivery addresses ng mga random na pamilya at kumpanya, ganap na walang koneksyon sa isa't isa, at lahat ay ipinadala mula sa isang peking address sa Bicol. Ang balita, na sa simula ay mga hiwalay na insidente, ay mabilis na naiulat sa Campo Crame, INI National Headquarters. Sa loob lamang ng ilang oras, napagtanto ng liderato ng INI ang labis na seryosong kalikasan ng insidente. Hindi ito 5 magkakaibang kaso. Ito ay isang kaso lamang. Isang biktima lamang ang pinatay, biniyak at ipinadala sa buong bansa. Hindi lamang huminto ang salarin sa pagpatay. Sa isang malamig na kalkulasyon, sinadya niyang magdulot ng matinding takot, hayagang hamunin ang buong sistema ng batas at investigasyon. Ginawa niya ang kanyang krimen na isang malupit na laro, ginawang sa pilitang manonood ang mga inosenteng mamamayan. Agad-agad, isang espesyal na task force, na itinuring na isa sa pinakamakomplikadong task force sa kasaysayan, ang itinatag. Ang mga hepe ng pulisya ng 5 probinsya lungsod, kasama ang pinakamahuhusay na operational units ng INI, ay pinakilos. Si Police Colonel Ricardo Carding Ramos, isang veteranong investigador na kilala sa kanyang determinasyon at kakayahan sa paglutas ng mga komplikadong kaso, ang itinalaga bilang pinuno ng task force. Ang unang utos ay ibinigay, i-recover ang lahat ng 5 styrofoam box, protektahan ang ebidensya sa lahat ng paraan. Dalhin ang lahat ng bahagi ng katawan sa INS Crime Laboratory sa Camp Crame agad. Kailangan nating buuin ang biktima. Samantala, isang hiwalay na intelligence team ang mabilis na lumipad patungong Bicol, sinundan ang address ng nagpadala. Gaya ng inaasahan, ang address ng Juan de la Cruz ay peke, walang ganoong tao. Agad na kumalat ang mga detective, sinuri ang lahat ng courier companies at bus terminals sa Bicol. Ang resulta ay isang dead end. Masyadong maingat na nagplano ang nagpadala, pinili niya ang isang maliit at pribadong cargo forwarder. Nang tanungin, halos hindi maalala ng may-ari ng forwarder, ilang araw na ang nakakaraan, may isang matangkad at malaking lalaki na nagpadala ng 5 styrofoam box. Nakatakip ang kanyang mukha, nakasuot ng maskara at malaking sombrero. Sinabi niya na nagpapadala siya ng frozen seafood sa mga kliyente. Diretso siyang nagbayad, ginamit ang peking pangalan, at nagbayad ng cash. Malabo ang aming sisi, hindi malinaw ang kanyang mukha. Ang tanging lead at ang una ay naputol. Ang salarin ay isang multo. Ang lahat ng pag-asa ng task force ay nakasalalay ngayon sa INS Crime Laboratory. Kailangan nilang sagutin ang tanong, sino ang biktima? Sa forensic examination room, nabalot ang isang mabigat na katahimikan. Ang mga pinakamahusay na forensic expert ay walang tigil na nagtrabaho. Maingat nilang pinagsama ang mga bahagi ng katawan. Ang unang resulta ng pagsusuri, ang lahat ng 5 bahagi ng katawan ay ganap na tugma. Nanggaling sila sa iisang lalaki. Batay sa istruktura ng buto at biological characteristics,
tinukoy na ang biktima ay mahigit 30 taong gulang, matangkad, at malakas. Ngunit ang pinakanakakagimbal na natuklasan, at ang pinakamalaking susi sa kaso, ay natagpuan. Hindi ka panipaniwala. Nagsalita ang forensic pathologist na nakaranas na ng libu-libong bangkay. Itinuro niya ang 2 kamay ng biktima, ang lahat ng 10 dulo ng daliri sa parehong kamay ay nawala. Ang salarin, sa isang nakakatakot na husay at pagiging kalmado, ay gumamit ng isang napakatalas na bagay, marahil ay isang surgical scalpel, upang maingat at tumpak na balatan ang buong layer ng balat na naglalaman ng mga fingerprint ng biktima. Hindi niya pinutol ang mga daliri dahil magdudulot iyon ng atensyon. Binalatan niya ito ng direkta. Ito ay isang malaking dagok sa investigasyon. Ang mga fingerprint, ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan ng pagkakakilanlan, ay ganap na nabigo. Ang task force ay nasa isang tunay na dead end. Mayroon silang biktima ngunit hindi nila alam kung sino siya. Mayroon silang krimen ngunit hindi nila alam kung sino ang salarin. Maingat na pinlano ng salarin ang lahat, peking address, nakatakip na mukha sa pagpapadala at pagtanggal ng mga fingerprint. Bumigat ang pressure ng publiko kay Colonel Carding Ramos, natatakot ang buong bansa. Isang malupit, matalino, at may kakayahang mamamatay tao ang malayang gumagala. Gumawa siya ng isang perpektong krimen. Sa loob ng halos 2 linggo, ang task force ay tila naglalakad sa ulap. Libu-libong peking ulat ang ipinadala, daan-daang kilalang kriminal ang sinuri ngunit walang resulta. Ang kaso ng 5 death packages ay tila walang sagot. At pagkatapos, isang hapon, halos 2 linggo matapos ang krimen, lumitaw ang isang pagbabago. Isang matandang lalaki na may payat at nag-aalala na mukha ang pumasok sa himpilan ng pulisya ng bayan ng Ligao, Albay, Bicol. Ang pangalan ng matanda ay Mang Jose Reyes, residente ng Barangay San Juan, Ligao. "Sir, humihingi po ako ng tulong," sabi ni Mang Jose, nanginginig ang boses. Ako. Mag-ulat po ako ng nawawalang anak ko. Matagal na po siyang nawawala." "Ano po ang pangalan niya?" "Si Benjo Reyes po, 35 taong gulang." "Kailan po siya nawala?" "Halos 2 linggo na po." "Noon, sinabi niya na may pupuntahan siya at hindi na siya bumalik." "Patay ang telepono niya." Ako. Labis akong natatakot. Ang mga pulis ng Ligao, nang marinig ang tungkol sa pagkawala ng 2 linggo, ay agad na nagulat. Inikumpara nila ang oras. Ang oras ng pagkawala ni Mang Benjo Reyes ay ganap na tugma sa araw na nangyari ang kaso ng 5 death packages. At ang Ligao, Bicol, ay ang mismong lugar kung saan ipinadala ang mga packages. Isang nakakakilabot na pagkakaisa. Ang ulat tungkol sa pagkawala ni Mang Benjo Reyes, 35 taong gulang, residente ng Barangay San Juan, Ligao, Albay, Bicol, ay dumating sa task force na parang kidlat. Napakalaki ng pagkakaisa sa oras at lokasyon, hindi ito maaaring baliwalain. Nawala ang biktima sa mismong oras na ipinadala ang mga packages, at ang lokasyon ng pagkawala ay ang mismong lugar kung saan nagsimula ang nakakatakot na paglalakbay ng mga packages. Agad na nag-utos si Colonel Carding Ramos, pinuno ng task force. "Hindi tayo maaaring umasa sa hinuha, kailangan natin ng siyentipikong ebidensya." Agad nalapitan si Mang Jose Reyes, ipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon, kumuha ng samples para sa pagsusuri agad. Isang espesyal na team, kabilang ang mga forensic expert, ang nagtungo sa bahay ni Mang Jose Reyes. Si Mang Jose, isang hirap na magsasaka, ay umaasa pa rin na ang kanyang anak ay umalis lang. Nang ipaliwanag ng mga investigador ang pinakamasamang posibilidad na ang mga bahagi ng katawan na ipinadala sa 5 probinsya ay maaaring ang kanyang anak, bumagsak ang matanda. Sa matinding sakit, sumang-ayon si Mang Jose na makipagtulungan. Kinuha ang kanyang buccal swab sample. Kasabay nito, kinontak din ng mga detective ang ina ni Benjo upang kumuha ng samples para sa paghahambing. Ang mga samples ay sinalyuhan at direktang ipinadala sa Yen's Crime Laboratory sa Camp Crame, Manila. Isang emergency comparative analysis ang isinagawa. Ang DNA sample na nakuha mula sa bone marrow ng mga bahagi ng katawan ay ikinumpara sa DNA sample ni Mang Jose Reyes. Humingal ang task force sa paghihintay. Sa loob ng halos 2 linggo, naglakad sila sa dilim, naghahanap ng isang walang pangalang biktima na walang fingerprint. Ngayon, malapit na silang makakuha ng pagkakakilanlan ng biktima at narito ang resulta. Ang forensic report ay ipinadala sa task force.
Ang resulta, ang inner sample mula sa mga bahagi ng katawan at ang inner sample ni Mang Jose Reyes ay nagpapakita ng relasyon ng ama-anak. Walang duda. Ang mga bahagi ng katawan na ipinadala sa 5 probinsya ay pag-aari ni Mang Benjo Reyes, 35 taong gulang. Ang kaso ng 5 death packages na dating walang pangalan ay opisyal ng may pangalan ng biktima. Ang dead end ng kaso ay nasira. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay nangangahulugang may mga koneksyon sa lipunan. Ang pagkakaroon ng koneksyon ay nangangahulugang matutuklasan ang mga alitan, at ang pagtuklas ng mga alitan ay nangangahulugang matutuklasan ang salarin. Agad na binago ni Colonel Carding Ramos ang buong estratehiya ng investigasyon. Nabigo ang investigasyon sa Bicol dahil naghahanap tayo ng multo. Ngayon, mayroon na tayong pangalan. Ipunin ang lahat ng puwersa sa ligaw, baliktarin ang Barangay San Juan, at muling buuin ang buong profile ng biktima, si Mang Benjo Reyes. Sino siya? Paano siya nabuhay? Sino ang nakasagutan niya? Bakit labis siyang kinapuotan ng salarin na kinailangan pang tanggalin ang 10 dulo ng daliri? Agad na sumugod sa Barangay San Juan, Ligao, ang isang malaking puwersa ng mga detective mula sa INI National Headquarters at Albay Provincial Police. Sinimulan nilang buuin ang profile ng biktima at isang ganap na nakakagulat na profile ang lumabas. Si Mang Benjo Reyes, 35 taong gulang, guwapo, matangkad, at matalino, ngunit wala siyang matatag na trabaho. Nang magtanong ang mga detective sa mga kapitbahay, tanging mga pag-iling at mapait na ngiti ang kanilang natanggap. Si Benjo. Aba, wala siyang ginagawa. Magaling lang sa hitsura. Kilala siya sa buong bayan. May palayaw siyang Benjo Macho dahil sa kanyang mga kalokohan. Agad na nakatuon ang mga detective sa detalyeng ito, Benjo Macho. Unti-unting lumabas ang katotohanan. Si Mang Benjo Reyes ay isang playboy, isang taong sadyang nang-akit ng mga babae. Ngunit ang kanyang mga target ay hindi mga batang babae, kundi mga babaeng may asawa, mga babaeng nag-iisa, o mga babaeng may kaya. Ginagamit niya ang kanyang hitsura at matamis na salita upang manghuli. Maraming pamilya na ang nasira, maraming pampublikong away ang nangyari dahil kay Benjo. Nagsimulang lumabas ang motibo ng krimen. Hindi ito random na pagpatay, ito ay isang paghihiganti dahil sa pag-ibig. Ang galit ng isang asawang niloko ay walang hanggan, at ang malupit na kilos ng pagbiyak ng katawan, pagtanggal ng mga fingerprint, ay ang pagpapakita ng matinding pagkainggit at pagkapuot. Subaybayan, utos ni Colonel Ramos. Subaybayan ang lahat ng asawang ang kanilang mga asawa ay may relasyon kay Mang Benjo Reyes. Ang listahan ay umabot sa 12 ng pangalan, ngunit ang atensyon ng task force ay mabilis na nakatuon sa isang tao lamang. Suspect 1, Mang Tonyo the Butcher de la Cruz, 42 taong gulang. Bakit si Tonyo? Dahil sa 3 hindi maaaring baliwalain na dahilan. Una, si Mang Tonyo de la Cruz ay ang kapitbahay ni Mang Benjo Reyes. Pangalawa, ang asawa ni Tonyo, si Aling Susan Reyes, 30 taong gulang, ay kilala sa buong barangay na may relasyon kay Mang Benjo Reyes. Ang relasyong ito ay nangyayari ng hayagan na parang isang hamon at naging katuwaan si Mang Tonyo sa buong Barangay San Juan. Pangatlo, si Mang Tonyo de la Cruz ay may-ari ng isang malaking fish processing plant sa Tabaco, Albay. Ang detalye ng fish processing plant ay nagpakilabot sa buong task force. Ano ang mayroon siya? Mayroon siyang refrigerated truck na maaaring magdala ng bangkay ng malayo nang hindi natutuklasan. Mayroon siyang cold storage facility, maaaring itago ang bangkay. Mayroon siyang mga espesyal na kagamitan, mga kutsilyo sa pagbiyak ng isda, mga saw para sa frozen fish, perpektong kagamitan para sa pagbiyak ng bangkay. At mayroon siyang walang katapusang supply ng styrofoam boxes, tape, at dry ice na ginagamit sa pagbalot ng seafood. Ang lahat ng detalye ng kaso, ang 5 death packages, ay ganap na tugma sa propesyon ni Mang Tonyo de la Cruz. Ang lahat ng hinala ay nakatuon kay Mang Tonyo de la Cruz. Mayroon siyang motibo, niloko ang asawa, mayroon siyang paraan, fish processing plant, mayroon siyang pagkakataon, kapitbahay ng biktima. Isomon si Mang Tonyo de la Cruz, utos ang ibinigay. Ngunit habang naghahanda ang mga investigador, isang hindi inaasahang senaryo ang nangyari. Si Mang Tonyo de la Cruz, nang walang summons, ay kusa nang pumasok sa himpilan ng pulisya. Sa kabaligtaran ng larawan ng isang salarin, pumasok si Mang Tonyo de la Cruz bilang isang biktima.
Siya, isang 42 taong gulang na matangkad at malakas na lalaki, ngayon ay nagpakita ng labis na kalungkutan. Umiyak siya at nagpakita ng matinding sakit. Mga sir, nagsimula si Tonyo ng kanyang drama. Nabalitaan ko po na pinatay si Benjo. Diyos ko, totoo po ba yan? Kalma lang po, sir, mahigpit na sinabi ng investigador. May alam po ba kayo tungkol sa pagkawala ni Mang Benjo? At pagkatapos, nag-arte si Mang Tonyo de la Cruz ng isang perpektong drama. Umiyak siya, binagsak ang kanyang dibdib, nagkukwento, umamin. Labis po akong kahihiyan, sir, sumigaw si Tonyo. Nahuli ko po. Sa mismong gabi na nawala si Benjo. Umuwi po ako galing sa pangingisda ng maaga. At nahuli ko po ang asawa ko, si Aling Susan Reyes, at si Benjo. Sila. Natutulog po sila sa mismong kama ko. Humingal ang mga investigador. Ito na. Kung gayon, ano ang ginawa mo? Nahiya po ako. Nagalit po ako. Minura ko po sila. Pinalayas ko po silang dalawa. Pinalayas mo. Umiyak si Tonyo. Minura ko po si Benjo. Sinampal ko po si Susan. Sinabi ko po sa kanila na umalis sa bahay ko, umalis kayo kung saan man kayo gusto. Kaya nga po, inimpek ni Susan ang kanyang mga damit at tumakas kasama si Benjo ng gabing iyon. Naniniwala po ako na tumakas ang asawa ko kasama ang kanyang lover. Isang testimonya, isang perpektong drama. Inamin niya ang paghuli para ipaliwanag ang lahat ng alitan. Ngunit itinanggi niya ang pagpatay. Itinulak niya ang buong insidente sa ibang direksyon. Tumakas ang kanyang asawa kasama ang kanyang lover. Agad na nagdulot ng bagong pagdududa ang pahayag na ito. Kung tumakas sina Benjo at Susan ng magkasama, bakit namatay at biniyak si Benjo? Posible kayang pinatay ni Aling Susan Reyes ang kanyang lover na si Benjo at tumakas mag-isa? O nagsisinungaling si Mang Tonyo de la Cruz? Kung nagsisinungaling siya, kung gayon pinatay niya si Benjo. At kung pinatay niya si Benjo, nasaan ang kanyang asawa, si Aling Susan Reyes? Hindi kaya pinatay niya rin ito upang takpan ang krimen? Ang posisyon ni Aling Susan Reyes, mula sa pagiging isang mistress, ay ngayon ay naging ang tanging saksi o ang ikalawang biktima. Lumiko ang kaso sa isang bagong direksyon. Nang marinig ang ulat, agad na napagtanto ni Colonel Carding Ramos ang mahalagang punto. Nag-arte si Mang Tonyo de la Cruz, masyadong makinis ang kanyang pahayag. Sinasadya niya tayong gabayan na hanapin ang kanyang asawa at si Benjo bilang isang tumakas na magkasintahan, ngunit hindi niya alam na patay na si Benjo. O, nagpatuloy siya, alam niyang patay na si Benjo at sinisikap niyang sisihin ang kanyang asawa, si Susan, sa pagpatay kay Benjo at sinasabing tumakas siya. Ano man ang mangyari, binagsak ni Colonel Ramos ang mesa, si Aling Susan Reyes ang susi. Siya lang ang makakapagbunyag sa pahayag ni Tonyo. Hanapin siya, baliktarin ang buong bansa, kailangan natin siyang matagpuan ng buhay. Ang utos ni Colonel Carding Ramos na hanapin si Aling Susan Reyes ay nagdulot ng ikalawang malaking paghahanap. Kung ang unang paghahanap ay para sa pagkakakilanlan ng biktima, ang paghahanap na ito ay para sa tanging saksi na maaaring magbunyag sa salarin. Si Aling Susan Reyes, ang asawang nagtaksil, ay ngayon ang may hawak ng susi sa buong kaso. Ang problema ay nawala siya. Agad na nagsimulang mag-imbestiga ang mga detective. Si Aling Susan, pagkatapos ng gabing nahuli siya, ay naglaho mula sa Bicol. Patay ang kanyang telepono, hindi na muling bumukas. Walang anumang transaksyon sa bangko. Hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang mga magulang, hindi siya nakipagkita sa kanyang mga matatalik na kaibigan. Kusang loob siyang pinutol ang lahat ng koneksyon, nagtatago na parang multo. May dalawang posibilidad sa sitwasyong ito. Analisa ni Colonel Ramos. Una, sinabi ni Tonyo ang kalahati ng totoo, pinalayas niya ang asawa. Dahil sa kahihiyan, tumakas ang asawa kasama ang kanyang lover, ngunit patay na si Benjo. Kaya tumakas siya ng mag-isa. Pangalawa, huminto siya, matigas ang boses, nagsisinungaling si Mang Tonyo de la Cruz. Pinatay niya si Benjo, at upang takpan ang krimen, pinatay din niya si Susan. Kung mangyari ang pangalawang posibilidad, ito ay isang kaso ng dobleng pagpatay. Sa isang biktima na hindi pa natatagpuan ang bangkay, lalong bumigat ang pressure sa task force. Ano man ang mangyari, utos ni Colonel Ramos, kailangan nating ipagpalagay na buhay pa siya at nagtatago. Isang 30 taong gulang na babae na pinalaya sa kahihiyan, walang pera, walang telepono, saan siya pupunta?
Nagsimulang buuin ng mga detective ang psychological profile ni Aling Susan. Hindi siya pupunta sa malalaking lungsod kung saan madali siyang makilala. Pupunta siya sa mga liblib na lugar kung saan siya maaaring magtago. Original hometown, utos ng head ng task force. Saan ang kanyang original hometown? Binuksan ang mga folder. Si Aling Susan Reyes, ang kanyang original hometown ay nasa isang liblib na bayan sa bulubunduking lalawigan ng Samar. Isang task force ang agad na nagtungo sa Samar. Hindi sila dapat makipag-ugnayan sa pamilya, lihim na suriin ang lahat ng kalapit na barangay, utos ni Colonel Ramos. Ang isang taong tumatakas sa takot ay lalapit sa pinakaligtas na lugar, ngunit hindi maglalakas loob na direktang umuwi. Isang espesyal na team mula sa INI National Headquarters, na nakikipag-ugnayan sa Samar Provincial Police, ang agad na nagtungo. Dumating sila sa Basay, Samar, isang bayan sa bulubundukin, malapit sa hangganan, at labis na komplikado ang topografiya. Ang mga detective, na nagbalakayo bilang mga forest ranger, health workers, ay nagsimulang mag-survey sa bawat liblib na baryo. Matapos ang maraming araw ng paghahanap, isang hapon, habang nagtatrabaho ang team sa isang liblib na baryo, isang barangay captain ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. "Sir," sabi niya, "mga higit isang linggo na ang nakakaraan, may isang kakaibang babae na mukhang payat ang naglakad dito. Sinabi niya na ninakaw ang lahat ng kanyang papeles, at naligaw siya, humingi ng pahintulot na tumira sa isang lumang nipa hut sa bukid, humingi ng trabaho para mabuhay. Mukha siyang kawawa. Nasaan siya?" Parang kinagat ang puso ng mga detective, itinuro ng barangay captain ang malayong bundok. Sa lumang nipa hut sa bukid, mga ilang burol ang layo. Isang plano ng paglapit ang inilatad, kailangan nilang maging labis na maingat. Kung nagtatago siya, ang paglitaw ng mga estranghero ay maaaring magdulot ng takot at patuloy siyang tatakas. Dalawang detective, isang lalaki at isang babae, na nakasuot ng pangkatutubong damit, ay nagpanggap na nagtatrabaho sa bukid at lumapit sa nipa hut. Nakita nila ang isang payat, maitim, at gulo-gulo ang buhok na babae na nakaupo, nakayakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa malayo. Iyon ay si Aling Susan Reyes. "Aling Susan," tawag ng babaeng detective. Nagulat si Aling Susan nang marinig ang kanyang pangalan. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi sumagot. Tumayo siya, tumalikod, at sumugod sa gubat, sinisikap tumakas. "Hinto! Aling Susan, pulis kami!" Kailangang sumigaw ang lalaking detective. Nang marinig ang dalawang salita na "pulis kami," huminto si Aling Susan. Tumalikod siya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, labis na natakot. Akala niya ay tauhan ni Tonyo, ang kanyang asawa, na nagpapanggap na pulis para dakpin siya. Huwag niyo po akong patayin, wala po akong sinabi, wala po akong alam, patawarin niyo po ako." Lumuhod siya, nagmamakaawa. Mabilis na tumakbo ang babaeng detective, inalalayan siya. "Kalma lang po, totoong pulis po kami, mula po sa INI National Headquarters, nandito po kami para hanapin kayo. Ligtas na po kayo. Wala po rito ang asawa niyo, si Tonyo." Halos isang oras ang inabot bago napakalma ng mga detective si Aling Susan. Nang naniwala na siya na totoong pulisya sila, ang takot na matagal nang pinipigilan niya ay sumabog. Umiyak siya at ikinuwento ang buong katotohanan. At iyon ay isang katotohanan na ganap na kabaligtaran ng drama na ginawa ni Mang Tonyo de la Cruz. Siya ay nagsisinungaling, ang asawa kong si Tonyo, nagsisinungaling siya sa lahat. Humihikbi si Aling Susan. Ikinuwento niya. Nang gabing iyon, totoo, umuwi si Tonyo at nahuli siya at si Benjo Reyes na nasa kama. Si Benjo. Natakot siya, nagmamadaling nagbihis, sinisikap humingi ng tawad. Lumuhod ako, nagmamakaawa, ngunit nanginginig si Aling Susan. Si Tonyo, siya. Hindi siya nagmura, hindi siya sumigaw, nakatayo lang siya. Ngumiti siya ng ngiti na hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Mas malamig pa sa cold storage. Nagpatuloy siya, tahimik siyang bumaba sa kusina. Akala namin ni Benjo na kukuha siya ng kutsilyo. Nanginginig kami, ngunit hindi. Umakyat siya na may dalang isang piraso ng Nara wood. Ang piraso ng kahoy na ginagamit niya para ipanggapang sa pinto ng cold storage. Malaki at napakabigat nito. "Benjo!" Sumigaw si Aling Susan, umiiyak. Mabilis na nagmakaawa si Benjo, "Tonyo, nagkamali ako, patawarin mo ako." Ngunit walang sinabi si Tonyo. Lumapit siya at umindayog ng kahoy. Boom!
Isang tuyong tunog. Sa lahat ng lakas ng isang mangingisda, pinukpok ni Mang Tonyo de la Cruz ang Nara wood sa ulo ni Benjo Reyes. Hindi nakasigaw si Benjo, bumagsak siya, dumaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Hindi siya tumigil, ikinuwento ni Aling Susan habang nanginginig. Nagpatuloy siya sa pagpukpok. Patuloy siyang pinukpok hanggang sa nabasag ang ulo ni Benjo sa harap ko. Naganap ang krimen ng mabilis sa isang malupit na katahimikan. Matapos patayin si Benjo, itinapon ni Mang Tonyo de la Cruz ang kahoy. Siya, na nababalutan ng dugo, ay lumingon at tinitigan si Aling Susan Reyes, ang asawa na halos mawalan ng malay sa takot. Hindi siya sinaktan, pinunasan lang niya ang kanyang mga kamay at sinabi, ang boses ay malamig pa rin na parang yelo. Umalis ka sa bahay ko ngayon na. At naalala ni Aling Susan ang banta. Lumapit siya sa aking tainga. Sinabi niya, kung mangahas kang magsalita ng kahit isang salita sa sinuman, kahit sa pulisya, kung marinig ko ang isang bulungan, sumusumpa ako, babalik ako sa Samar, papatayin ko ang buong pamilya mo sa probinsya, papatayin ko silang lahat. Alam mong kaya kong gawin yan? Labis na natakot. Alam na alam ang kalupitan ng kanyang asawa, si Aling Susan Reyes, na naka-nightgown, hindi nakakuha ng kahit isang barya, hindi naglakas loob na kumuha ng telepono, ay tumakbo palabas ng bahay. Tumakbo siya, tumakbo ng mabilis, tumakas mula sa Bicol, bumalik sa probinsya, ngunit hindi naglakas loob na umuwi. Sa halip, nagtago siya sa liblib na nipahot sa bukid na ito, nabuhay sa matinding takot hanggang sa matagpuan siya ng pulisya. Ang pahayag ni Aling Susan ay ganap na nagbunyag sa drama ni Mang Tonyo de la Cruz. Hindi niya pinalayas ang dalawa, pinatay niya si Benjo, at ginamit ang banta upang palayasin ang kanyang asawa, na lumikha ng isang peking crime scene na tumakas ang asawa kasama ang lover. Naniniwala siya na hindi kailanman maglalakas loob si Aling Susan na magsalita. Agad na iniulat ng task force kay Colonel Carding Ramos. Sa command center, mahigpit na kinuyom ni Colonel Ramos ang kanyang kamao. Malinaw na ang tunay na mukha ng demonyo. Agad siyang sumigaw, dalhin ang saksi, si Aling Susan Reyes, sa Bicol, tiyakin ang ganap na kaligtasan niya. At bumaling siya sa homicide unit, order of arrest at search warrant para sa bahay at fish processing plant ni Mang Tonyo de la Cruz. Akusasyon, pagpatay. Ang huling gintong selyo ay mahigpit na humigpit. 2 utos ang ibinigay halos sabay-sabay. Isang lihim na task force ang naghatid sa saksi, si Aling Susan Reyes, mula Samar, na tinitiyak ang ganap na kaligtasan niya. Isa pang pangunahing assault team, na binubuo ng mga SWAT officers, at pinakamahuhusay na detective, ang agad na umalis. Target, Mang Tonyo de la Cruz. Hindi na ito summons. Ito ay isang emergency warrant of arrest para sa isang lalong mapanganib na suspect sa pagpatay. Sinalakay ng mga detective ang fish processing plant ni Tonyo sa Tabaco, Albay, ngunit wala siya roon. Agad na sinalakay ng pangalawang task force ang villa sa Barangay San Juan, ang bahay sa tabi ng biktima. Naroon pa rin si Mang Tonyo de la Cruz. Matapos ang halos 2 linggo, gumaganap pa rin siya ng papel ng asawang niloko, naghihirap, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang asawang tumakas. Nang masira ang pinto at itinutok sa kanya ang mga baril, nagulat si Tonyo. Napakabilis na natapos ang kanyang drama. Mang Tonyo de la Cruz, inaresto ka para sa krimen ng pagpatay. Agad na nawala ang kanyang naghihirap na mukha, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Alam niyang nabunyag na ang drama, hindi siya lumaban, ibinigay niya ang kanyang mga kamay para sa posas. Sa punong tanggapan ng Albay Provincial Police, nagsimula ang pangalawang interogasyon. Hindi na ito isang pag-uusap, ito ay isang paghaharap. Si Mang Tonyo de la Cruz ay nanatili sa kanyang dating ugali. Inamin ko na ang lahat, nahuli ko sila, pinalayas ko sila, tumakas ang asawa ko kasama ang lover niya. Bakit niyo ako inaresto? Pumasok si Colonel Carding Ramos, pinuno ng task force. Hindi siya nagsalita ng marami, inilagay niya ang isang recorder sa mesa, pinindot niya ang boton. Isang nanginginig at takot na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa silid. Tonyo, siya. Hindi siya nagmura, ngumiti lang siya. Tahimik siyang bumaba sa kusina, umakyat siya na may dalang piraso ng Nara wood, pinukpok niya ng paulit-ulit hanggang sa nabasag ang ulo ni Benjo sa harap ko. Iyon ang boses ni Aling Susan Reyes. Si Mang Tonyo de la Cruz, na nakasandal sa upuan, ay biglang nagulat, sumugod siya. Saan niyo siya natagpuan? Naglakas loob siyang umamin.
Ang kanyang pagiging kalmado, ang kanyang tiwala na matagumpay niyang nabantaan ang kanyang asawa ay nabasag. Alam niyang talo na siya. Si Aling Susan ay nasa ilalim ng aming proteksyon, sabi ni Colonel Ramos, malamig ang boses. Tapos na ang drama mo, Tonyo. Pinatay mo si Benjo Reyes, binantaan mo ang iyong asawa na umalis. Ang pahayag mo at ni Aling Susan ay naikumpara na. Ngayon, gusto naming malaman ang isang bagay. Inilagay ng kolonel sa mesa ang 5 larawan ng styrofoam boxes. Matapos umalis ang iyong asawa, sabi niya, ano ang ginawa mo sa bangkay ni Benjo Reyes? Tinignan ni Mang Tonyo de la Cruz ang 5 larawan, tinignan niya ang ulo ng tao sa styrofoam box na ipinadala sa Metro Manila. Tinignan niya ang torso sa Cebu, tinignan niya ang mga braso, mga binti, at pagkatapos ay sumandal siya, tumawa, isang malakas at malupit na tawa na umalingaw sa buong interrogation room. Haha, kayo, napakagaling ninyo. Akala ko hindi nyo mahahanap si Susan ng ganoon kabilis. Huminto siya sa pagtawa, yumuko siya. Ako po ang gumawa. Inamin niya ang krimen. At pagkatapos, sa isang kalmado at malamig na boses, isinalaysay ni Mang Tonyo de la Cruz ang buong kilos ng pagtatago ng krimen. Isang pahayag na nagpakilabot at nagpaduwal maging sa mga pinakabatikang investigador. Inamin niya na ng gabing iyon, matapos patayin si Benjo Reyes at bantaan ang kanyang asawa na umalis, hindi siya natakot. Siya, isang may-ari ng fish processing plant na sanay sa pagbiyak ng isda at dugo, ay nakaramdam lamang ng ginhawa dahil naalis na niya ang isang problema. Ang tanging problema ay ang bangkay, hindi niya ito maaaring ilibing, matutuklasan iyon. At pagkatapos, isang baliw at malupit na plano ang sumilay sa kanyang isip. Hindi lamang siya magtatago, gagawin niya ang kaso na ito na isang laro, isang hamon. Gusto niyang gumawa ng isang krimen na hindi kayang lutasin. Sinabi ni Mang Tonyo de la Cruz na kalmado niyang ikinandado ang pinto ng kwarto, kung saan nakahiga ang bangkay. Naligo siya, nilinis ang dugo sa kanyang katawan, pagkatapos ay minaneho niya ang kanyang refrigerated truck mula sa tabako pabalik sa bahay. Naghintay hanggang alas -3:00 ng umaga, nang mahimbing na ang buong baryo. Palihim niyang inilagay ang bangkay ni Benjo Reyes sa truck. Hindi siya naghintay na itago ang bangkay agad. Ibinilin niya ang truck pabalik sa fish processing plant sa tabako. Dito, mayroon siyang lahat, isang cold storage na may temperatura na 12 degrees Celsius at kumpletong espesyal na kagamitan. Inilagay niya ang bangkay sa cold storage at pagkatapos, sa isang nakakatakot na pagiging kalmado, sinimulan niya ang trabaho. Ano ang ginawa ng akusado? Tanong ng investigador. Kailangan kong mawala siya, umamin si Tonyo. Hindi maaaring makilala ni Numan. Gamit ang matatalim na kutsilyo sa pagbiyak ng isda, gamit ang electric saw na ginagamit pa rin niya sa pagbiyak ng frozen tuna, biniyak niya ang bangkay ni Mang Benjo Reyes. Pinutol niya ang ulo, biniyak niya ang torso sa 2, pinutol niya ang 2 braso at 2 binti. Ngunit, sabi ni Tonyo, puno ng pagmamayabang, alam kong mahahanap niyo siya, ngunit una sa lahat, kailangan niyong malaman kung sino siya. At upang malaman kung sino siya, kailangan niyong itago ang kanyang mga fingerprint. Inamin ni Mang Tonyo de la Cruz na ginamit niya ang pinakatalas na kutsilyo, maingat at tumpak niyang binalatan ang lahat ng 10 dulo ng daliri ng biktima. Malalim niyang binalatan ang epidermis, sinigurado na walang natitirang fingerprint. Matapos makumpleto ang malupit na hakbang na yon, mayroon na siyang mga bahagi ng katawan. Kinuha niya ang 5 styrofoam box na ginagamit pa rin niya sa pagbalot ng seafood. Inilagay niya ang ulo sa isang kahon, ang torso sa isang kahon, ang mga braso sa isang kahon, ang mga binti sa isang kahon, at ang natitirang bahagi sa huling kahon. Gumamit siya ng dry ice para palamigin at mainat na ibinalot. Mahigpit niyang binalot ng tape. Bakit ipinadala sa 5 probinsya? Para hamunin kayo, mumisi si Tonyo. Gusto ko na bawat lugar ay makahanap ng isang piraso. Gusto ko na tumakbo kayo sa buong bansa. Gusto kong gumawa ng isang perpektong krimen. Walang sinuman ang makakaalam kung sino siya. Walang sinuman ang makakahanap sa akin. Naghahanda siya ng 5 address. Naghanap siya online ng random ng 5 kumpanya, 5 pamilya sa 5 pinakamalayong lungsod. Kinabukasan, minaneho niya ang kanyang truck, dala ang 5 styrofoam box ng seafood. Hindi siya nagpadala sa tabako dahil sa takot na mabunyad. Minaneho niya ang truck sa isang maliit na pribadong cargo forwarder sa ibang bayan sa Albay.
Nakatakip ang kanyang mukha, ginamit ang peking pangalan, nagbayad ng cash, at ipinadala ang 5 death packages. Matapos makumpleto, umuwi siya. Kampante siyang naniniwala na nagtagumpay siya, tumakas ang kanyang asawa. Ang lover ay nawala magpakailanman, at ang pulisya ay maghahanap lamang ng isang nawawalang tao o hahabulin ang mga hindi kilalang bahagi ng katawan. Hindi niya inaasahan ang dalawang bagay. Una, si Mang Jose Reyes, ang ama ng biktima, ay matyagang nag-ulat ng nawawalang tao na lumikha ng isang tugma sa oras. Pangalawa at pinakamahalaga, ang kanyang asawa, si Aling Susan Reyes, ay buhay pa at natagpuan. Ang pag-amin ni Mang Tonyo de la Cruz ay nagtapos sa buong kaso. Isang perpektong senaryo na kinalkula ng isang malamig at malupit na isip ay sa wakas ay nabunyag ng pinakamahinang link, ang tanging saksi sa kaso. Ang nakakapanindig balahibong pag-amin ni Mang Tonyo de la Cruz na sinabi sa isang nakakatakot na kalmado ay opisyal nang nagtapos sa misteryo ng 5 death packages. Ang kaso, na isang pinakamalaking hamon, isang kahihiyan sa mga investigador, ay sa wakas ay nalutas. Ang buong senaryo, mula sa isang affair, isang pagpatay dahil sa selos, hanggang sa isang malupit at kalkuladong plano ng pagtatago upang lumikha ng isang perpektong krimen, ay nabunyag. Hawak na ng task force sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Carding Ramos ang lahat. Mayroon silang tanging saksi at ang pinakamahalaga, si Aling Susan Reyes. Mayroon silang detalyadong pag-amin ng salarin. Mayroon silang crime scene, ang bahay at ang fish processing plant. Mayroon silang mga armas, ang Nara wood at ang mga espesyal na kagamitan sa cold storage. Habang tinatapos ng mga investigador ang mga huling legal na pamamaraan, sa Albay at sa buong bansa, sumabog ang isang bagyo ng media. Ang katotohanan tungkol sa kaso ng 5 death packages ay inilabas. Ang balitang ito, hindi tulad ng anumang naunang kaso, ay nagdulot ng dobleng pagkabigla. Ang unang pagkabigla ay ang brutalidad ng krimen, pagbiyak ng katawan, pagtanggal ng lahat ng 10 dulo ng daliri, pagbalot sa styrofoam boxes, at pagpapadala sa 5 probinsya. Ang pangalawang pagkabigla, at ang pinakamalaki, ay ang salarin ay hindi isang serial killer o isang baliw kundi isang respetadong negosyante, isang kapitbahay, at ang motibo. Isa na naman itong trahedya ng affair na napakakaraniwan. Nagngangalit ang publiko sa buong bansa, hindi lang sila natakot sa krimen ng pagpatay kundi kinasusuklaman din nila ang malamig na isip ni Mang Tonyo de la Cruz. Hindi ka panipaniwala, isang komento sa social media ang nakasulat, hindi siya isang mamamatay tao sa galit, siya ay isang demonyo. Matapos patayin ang isang tao, kalmado pa rin niyang ginamit ang kanyang propesyon upang hawakan ang bangkay na parang hawakan ang isang tuna, binalatan ang mga fingerprint tulad ng sa pelikula. Ang pagkapuot ng isang asawang niloko ay totoo. Analisa ng isa pang komento, ngunit ang kanyang sumunod na kilos, ang kilos ng pagbalot at pagpapadala ng mga bahagi ng katawan sa lahat ng dako, ay hindi na selos. Ito ay hamon, pagmamayabang ng isang baliw, isang taong gustong matakot ang buong lipunan sa kanya. Ang galit ay nakatuon sa fish processing plant ni Tonyo sa Tabaco. Ang dating umunlad na negosyo ay ngayon ay tinatawag ng mga residente na death processing plant. Walang sinuman ang nangahas lumapit, walang sinuman ang nangahas bumili ng mga produkto. Ang negosyo na itinayo ni Tonyo ay gumuho kasama ang kanyang krimen. Ang pinakamalaking trahedya ay bumagsak sa mga kasangkot. Ang pamilya ng biktima, si Mang Benjo Reyes, na pinamumunuan ni Mang Jose Reyes, sa wakas ay nalaman ang katotohanan, ngunit ito ay isang labis na malupit na katotohanan. Ang kanyang anak, si Mang Benjo Reyes, ay namatay, at namatay din siya, sa bahagi, dahil sa kanyang pagiging playboy, dahil sa kanyang sakit na lifestyle bilang Benjo Macho. Kailangan nilang tiisin ang sakit ng pagkawala ng anak at ang kahihiyan dahil sa lifestyle ng anak. Ang pinakamasakit na gawain ay kailangan nilang gawin ang mga pamamaraan upang makipag-ugnayan sa pulisya upang ma-recover ang mga bahagi ng katawan ng kanilang anak mula sa 5 magkakaibang probinsya. Ang ulo mula sa Metro Manila, ang torso mula sa Cebu, ang 2 braso mula sa Davao, ang 2 binti mula sa Baguio, at ang natitirang bahagi mula sa Iloilo. Isang hindi kapanipaniwalang burol, isang malupit na parusa para sa parehong namatay at nabubuhay. Ang ikalawang trahedya ay si Aling Susan Reyes, ang asawa. Mula sa pagiging isang mahalagang saksi na pinoprotektahan ng pulisya, siya ngayon ay naging sentro ng kritisismo. Siya ang ugat ng krimen. Kung hindi siya nagtaksil, hindi sana nangyari ang trahedyang ito.
Bagaman hindi siya pumatay, sa moral na aspeto, hinahatulan siya ng buong lipunan. Hindi na siya makakabalik sa bahay ng kanyang asawa. Hindi rin siya naglakas loob na umuwi sa kanyang mga magulang sa Samar dahil sa labis na kahihiyan at dahil naroon pa rin ang banta ni Tonyo. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng lover, nawalan siya ng dignidad, at nawalan siya ng lugar na matitirhan. Ang kanyang buhay ay sa esensya natapos. At ang ikatlong trahedya ay ang pamilya ng salarin mismo, si Mang Tonyo de la Cruz. Mula sa pagiging isang mayaman at respetadong pamilya sa Tabaco, Albay, sila ay biglang naging pamilya ng isang demonyo. Hindi na sila nangahas lumabas ng bahay, hindi na sila nangahas tumingin sa mga kapitbahay. Ang pinal na ulat ng investigasyon ay nakumpleto. Inilipat ng Albay Provincial Police, sa tulong ng ENI National Headquarters, ang buong kaso sa Korte Suprema dahil sa labis na seryosong kalikasan ng kaso na nangyari sa maraming probinsya. Matapos ang maraming linggo ng pag-aaral sa mga record, opisyal na inilabas ng Prosecutor's Office ang akusasyon. Ito ang pinakamahalagang legal na dokumento na opisyal na nag-akusa kay Mang Tonyo de la Cruz, 42 taong gulang, sa harap ng Court of Appeals. Inakusahan ng Prosecutor's Office si Mang Tonyo de la Cruz, 42 taong gulang, ng dalawang partikular na seryosong krimen. Una, ang krimen ng pagpatay ayon sa Section 1 ng Article 123 ng Revised Penal Code. Pangalawa, ang krimen ng desecration of a corpse ayon sa Article 319 ng Revised Penal Code. Ang akusasyon ay malinaw na nagpaliwanag na ang gawain ni Mang Tonyo de la Cruz ay lalong mapanganib sa lipunan. Hindi lamang siya nagkasala ng isang krimen, kundi isang serye ng magkakaugnay na krimen. Para sa krimen ng pagpatay, malinaw na inilatag ng Prosecutor's Office ang mga aggravating circumstances na nagpataas sa parusa na ginawang isa sa pinakaseryosong kaso ang kanyang krimen. Pagpatay dahil sa masamang motibo, pumatay siya dahil sa selos, ngunit ang sumunod na kilos ay nagpakita ng puot, kawalang-galang sa buhay ng tao. Paggawa ng krimen ng malupit, ang kilos ng pagpukpok sa biktima hanggang mamatay gamit ang Nara wood na may katangian ng pagiging malupit, brutal, walang pag-aalinlangan. Para sa krimen ng desecration of a corpse, ito ang pinakamalaking aggravating circumstance. Ang kanyang kilos ay hindi mapapatawad, pagbiyak ng bangkay, pagtanggal ng lahat ng 10 dulo ng daliri, at sadyang pagbalot, pagpapadala sa lahat ng dako upang hamunin, magdulot ng takot sa lipunan. Sa dalawang krimen, na may maraming hindi matatawarang aggravating circumstances, ang parusa na inirekomenda ng Prosecutor's Office sa korte ay halos tiyak na ang pinakamataas na parusa, kamatayan. Samantala, sa detention facility ng ENI National Headquarters, si Mang Tonyo de la Cruz, matapos umamin sa lahat, ay bumalik sa kanyang malamig at matigas na ekspresyon. Alam niyang wala na siyang pagkakataon na mabuhay, hindi siya nagsulat ng sulat ng paghingi ng tawad, hindi siya nagsisisi lang siya dahil hindi niya pinatay din ang kanyang asawa. Kung pinatay niya rin si Susan, marahil ay nagtagumpay ang kanyang perpektong plano. Ang buong bansa, matapos ang mga araw ng pagkagulo, ay ngayon ay nanahimik na naghihintay. Naghihintay sila sa araw na bubuksan ng korte ang pampublikong paglilitis, ang araw na kailangang magbayad ang demonyo na nagkukubli bilang may-ari ng fish processing plant. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpasya ang Court of Appeals dahil sa labis na seryosong kalikasan ng kaso na kinasasangkutan ng maraming probinsya, nabuksan ang paunang paglilitis laban sa akusado na si Mang Tonyo de la Cruz, 42 taong gulang. Ang paglilitis ay isinagawa ng hayagan sa Provincial Court ng Albay, kung saan nagsimula ang krimen. Ito ay isang paglilitis na nakakuha ng walang kaparis na atensyon mula sa media at publiko. Maaga pa lang, libu-libong residente ang nagtipon, pinalibutan ang bakuran ng korte. Hindi lang sila mga mausisa na residente ng Ligao. Sila ay mga residente mula sa Tabaco, mula sa lungsod ng Legazpi, at maging ang mga kinatawan ng mga pamilya sa 5 probinsya na aksidenteng nakatanggap ng death packages. Dumating sila, dala ang matinding galit, humihingi ng pinakamahigpit na hatol. Mahigpit ang seguridad, maraming layers ng SWAT barricades ang itinayo. Sa unang hilera na inilaan para sa pamilya ng biktima ay isang kapaligiran ng pagluluksa. Si Mang Jose Reyes, ama ng biktima, ay nakaupo ng walang galaw, yakap ang larawan ng kanyang anak. Sa tabi niya ay ang iba pang miyembro ng pamilya, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng sakit at puot. Sa ibang lugar, bilang pinakamahalagang saksi, si Aling Susan Reyes, ang asawa, ay dinala sa ilalim ng espesyal na proteksyon ng pulisya.
Payat siya, nakatakip ang kanyang mukha, nanginginig, hindi nang ahas tumingin kahit kanino. Siya ay parehong sanhi ng trahedya, saksi, at biktima rin ng takot. Alas negatibo siyam, 00 ng umaga, isang espesyal na police van ang nagdala kay Mang Tonyo de la Cruz sa bakuran ng korte. Ayan siya, ang mamamatay tao ng tabako, ang demonyong bumuwak ng bangkay, patayin siya. Bitayin! Bitayin! Isang alon ng galit ang sumabog. Itinulak ng pulutong ang security barricades, sumigaw at nagmura. Naghagis sila ng bato, bote, at basag na gamit kay Tonyo. Si Mang Tonyo de la Cruz, na nakastrap na uniforme ng bilanggo, ay malaki pa rin, ngunit ngayon ay malamig ang kanyang mukha, walang anumang emosyon. Inakay siya na dumaan sa pulutong, dumaan sa pamilya ng biktima, at dumaan sa kanyang nanginginig na asawa. Walang sinuman ang tiningnan niya, pumasok siya sa witness stand na parang hindi ito ang paglilitis sa kanya. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo ang kinatawan ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing tagausig at binasa ang akusasyon. Ang bawat detalye ng krimen ay muling isinalaysay ng malinaw. Ang relasyon ng biktima at ng asawa ng akusado. Ang gabing nahuli sila, ang malamig na paggamit ng Nara wood upang patayin si Mang Benjo Reyes. Ang malupit na banta na pinilit ang asawa na umalis. At sa wakas ay ang malupit at walang pusong kilos ng pagdala ng bangkay sa cold storage facility, pagbiyak nito ng maingat, pagtanggal ng lahat ng 10 dulo ng daliri, pagbalot sa 5 styrofoam box, at pagpapadala sa 5 probinsya upang hamunin ang batas. Ang buong courtroom, kahit na alam na ang mga detalye mula sa media, ay hindi napigilan ang pagkagulat at galit. Nang tanungin ng korte, si Mang Tonyo de la Cruz, sa kabaligtaran ng ibang akusado, ay hindi umikot-ikot, hindi niya itinanggi ang krimen. Inamin po ba ng akusado ang mga kilos na inakusa sa kanya? Tanong ng presiding judge. Inamin ko, kalmadong sagot ni Tonyo. Inamin po ba ng akusado na pinatay niya si Mang Benjo Reyes? Opo. Inamin po ba ng akusado ang pagbiyak ng bangkay, pagtanggal ng mga fingerprint, at pagpapadala sa 5 probinsya? Opo. Ang pag-amin ng hayagan, na walang bakas ng pagsisisi, ni Mang Tonyo de la Cruz ay lalong nagpagalit sa buong courtroom. Bakit po ganito kalupit ang ginawa ng akusado? Matagal na tahimik si Tonyo, tumingala siya at tiningnan ang kanyang asawa, si Aling Susan. Siya ang nagtaksil sa akin. Umumbol si Tonyo. Si Benjo, kapitbahay ko siya, at natulog siya sa asawa ko sa mismong kama ko. Sinira niya ang dangal ko. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang biktima ay karapat-dapat mamatay. Hindi pinapayagan ng batas ang sinuman na kunin ang buhay ng iba, anuman ang dahilan, malakas na sinabi ng presiding judge. Ngunit bakit biniyak ng akusado ang bangkay? Ngumisi si Tonyo, isang nakakapanindig balahibong ngisi. Gusto ko siyang mawala. Ayoko na sinuman ang makakahanap sa kanya. At huminto siya. Gusto ko, kung matagpuan niyo siya, hindi niyo kailanman malalaman kung sino siya. Gusto kong tumakbo kayo sa lahat ng dako. Isang pag-amin na hindi pagsisisi kundi pagmamayabang at hamon. Naging matindi ang debate. Sinikap ng abogado ni Tonyo na kumapit sa tanging mitigating circumstance. Nagkasala ang akusado sa matinding pagkapukaw dahil nahuli niya ang kanyang asawa na nangangaliwa. Kagalang-galang na korte, ang kilos ng akusado ay hindi mapapatawad. Ngunit ang ugat ng krimen ay nagmula sa seryosong paglabag sa moralidad ng biktima at ng asawa ng akusado. Sinuman na makakita ng ganoong sitwasyon ay hindi makontrol ang sarili. Ang akusado ay kumilos sa galit sa matinding pagkapukaw. Agad na tinanggihan ng kinatawan ng Solicitor General. Matinding pagkapukaw, malakas na sinabi ng Solicitor. Maaari nating tanggapin na ang unang hampas ng Nara wood ay dahil sa pagkapukaw. Ngunit ano ang sumunod na kilos ng akusado? Hindi siya natakot. Hindi siya sumuko. Malamig niyang binantaan ang kanyang asawa na umalis. Kalmado niyang dinala ang bangkay sa cold storage. Kalmado niyang ginamit ang kutsilyo, ang saw upang biyakin ang bangkay. Kalmado niyang mainat na binalatan ang lahat ng 10 dulo ng daliri. Kalmado niyang binalot. Kalmado niyang ipinadala ang mga packages. Ang lahat ng kilos na yon, binigyang diin niya, ay hindi kilos ng isang taong nasa matinding pagkapukaw. Ito ay kilos ng isang malamig na mamamatay tao, isang taong may kalkuladong at malupit na isip at sukdulang kawalang-galang sa batas. Ang kilos ni Mang Tonyo de la Cruz, lalo na ang kilos ng desecration of a corpse,
pagtanggal ng mga fingerprint, pagpapadala sa 5 probinsya, ay 1 kilos ng pagdudulot ng matinding takot sa buong lipunan. 1 kilos na hamon sa buong sistema ng hustisya. Ang kilos ni Mang Tonyo de la Cruz, konklusyon ng solicitor, ay sukdulan ng brutalidad na wala ng pagkatao. Nagkasala ang akusado ng 2 partikular na seryosong krimen ng sabay-sabay, hindi na kayang baguhin, kailangang ipataw ng pinakamahigpit na parusa upang alisin ng tuluyan ang akusado sa buhay panlipunan. Inirekomenda ng solicitor ang pinakamataas na pinagsamang parusa para sa 2 krimen, kamatayan. Humingal ang buong courtroom. Tumango ang ama ng biktima, umiyak. Nanginginig si Aling Susan sa sulok ng silid. Nang bigyan ng pagkakataon na magsalita ng huling salita, tuwid na tumayo si Mang Tonyo de la Cruz. Hindi siya nanginginig, hindi siya umiiyak, hindi siya humingi ng tawad. Tumingin lang siya sa pamilya ng biktima. Hindi ako nagsisisi na pinatay ko siya. Karapat-dapat siyang mamatay. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang asawa. Nagsisisi lang ako na hindi kita pinatay din. Ang kanyang huling salita, isang banta ng pagpatay sa mismong korte, ay sumira sa lahat ng pag-asa, gaano man kaliit. Matapos ang mahabang sesyon ng deliberation, bumalik ang korte. Tumayo ang presiding judge at binasa ang hatol. Napag-alaman ng korte na ang kilos ng akusado na si Mang Tonyo de la Cruz ay lalong seryoso. Nagmula sa paghuli sa asawa na nangangaliwa, ginamit ng akusado ang isang mapanganib na sandata upang patayin ang biktima, si Mang Benjo Reyes. Matapos patayin ang tao, hindi huminto ang akusado. Ginawa ng akusado ang isang serye ng malupit at walang pusong kilos, biniyak ang bangkay, tinanggal ang mga fingerprint, binabalot ang bangkay, at ipinadala sa maraming probinsya upang itago ang krimen. Kasabay nito ay nagdudulot ng matinding takot, hamon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Ang kilos ng akusado ay nagpapakita ng brutalidad, pagkawala ng pagkatao, hindi na kayang baguhin. Ang mga aggravating circumstances tulad ng pagpatay ng malupit, dahil sa masamang motibo, seryosong desecration of a corpse ay napakalinaw. Ang huling salita ng akusado sa korte ay nagpapakita ng kawalang-galang sa batas, walang ni isang bakas ng pagsisisi. Dahil dito, kailangang ipataw ang pinakamahigpit na hatol. Naghatol ang korte, una, ang akusado na si Mang Tonyo de la Cruz ay sentenced sa kamatayan para sa krimen ng pagpatay. Pangalawa, ang akusado na si Mang Tonyo de la Cruz ay sentenced sa 5 taong pagkakakulong para sa krimen ng desecration of a corpse. Ang pinagsamang parusa para sa 2 krimen ay kamatayan. Ang hatol ay idineklara, sumabog ang buong courtroom. Sumigaw si Mang Jose Reyes, tinawag ang pangalan ng kanyang anak, sumigaw ang pulutong sa labas. Sa wakas ay naitupad ang hustisya. Si Mang Tonyo de la Cruz, nang marinig ang hatol na kamatayan, ay mumisilang. Inakay siya ng court police patungo sa police van. Nagtapos ang paglilitis. Ang kaso ng 5 death packages ay natapos sa isang karapat-dapat na hatol na kamatayan, ngunit nanatili ang trahedya. Ang sakit ng pamilya ng biktima, ang pagkabagabag ng asawa, at ang pagkasuklam sa isang krimen na kinalkula ng isip ng isang demonyo.